Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. The Chariot and the World in Reverse. So we'll start a new beginning. May nag-close na cycle eh. And you will start a new beginning, a new chapter na decisive ka, driven, hindi nag-hesitate na mag-take ng action, very positive and courageous, and as well as brave kasi may ready naman eh to take action sa goal mo, to make a move, to leave the place kung saan ka man ngayon, kung saan ka man ngayon nakatira. Parang lalayo ka, o lilipat ka ng ibang lugar, lalayo ka. More clarification of the Chariot here. More clarification of the Emperor in reverse. Kaaway daw to si Emperor in reverse. Kasi hindi ka na makontrol. Ibig sabihin, hindi ka na makontrol, hindi ka na mapigilan. Kung may pupuntahan ka, kung may meron ka ipo-personal goal, hindi ka na makontrol, hindi ka na ma-overpower, hindi ka na, wala na yung nangontrol sa'yo or wala nang makapangontrol sa'yo, wala nang makapanghadlang sa'yo ng kaaway. Mga gusto makipag-compete to. Yung mga ganyang klaseng tao, mahilig makipag-compete, mga insecure yan, mga kulang sa tiwala sa sarili nila. Tingnan nyo na lang kung ano yung klase ng mga tao yung ganyan. Yan yung mga tao na alam nilang they're not enough. They're not content, they're not confident sa kung sino sila. Kasi kung confident ka, may believe ka sa sarili mo, hindi mo kailangan makipag-compete sa iba eh. And you know what? There are people na hindi lang nakipag-compete ha. Dahil sa gusto nila na maangkin sa iba, gagawa sila ng mga deceit. Kaya pa nainggit lang, gagawa na ng deceit o scheme o mga witchcraft. Anong tawag sa mga taong ganun? Natural evil. Yun ang mga taong evil. Yan, kaaway daw yan. Hindi ka na makontrol, hindi ka na mapigilan ng mga gustong mangontrol sa'yo. Mga gustong mangontrol sa buhay mo, sa utak mo, sa mga goals mo. May mga ganong tao na gustong mangontrol. Kahit sa pangarap ng iba, ayaw nilang mangarap yung iba kasi wala silang pangarap. Ayaw nilang mangarap sa buhay nila. Kontrolin din nila yung iba na nangangarap. Kasi ayaw nilang mangarap yung iba kasi wala silang pangarap. Ganon. Ang ginagawa nila, puro bisyo, droga, o ano pa, mga sugal. Tapos, yung may pangarap gusto nilang pigilan, ayaw nilang mangarap. Kaya gusto nilang kapantay nila, gusto nilang para-paro sila sa baba. Ganon, may mga ganyan. May mga ganyang tao. Yun ang mga taong evil, yung tawagin. Hindi lahat ng tao yung evil. Yung mga tao talagang evil at nasa Bible yan. May warning agad dyan about sa mga evil ng mga tao na yan ay dapat iwasan. Yung mga ganang tao na evil. Hindi yung mabubuting tao ha ang iwasan, kundi yung mga evil. Yun na yung sample ng evil. Pag nainggit lang, o kaya gusto niya angkinin yung kunwari sa'yo, no? Nainggit sa'yo, o gusto niya angkinin sa'yo kasi mayroon yung pagka-greedy niya, gagawa siya ng mga deceit.
Gagawa siya ng witchcraft, ipakulam ka niya, o kulamin ka niya, mga ganun. Gagawa siya ng, alam mo yun, sisirain ka niya. Yan, yung example ng evil. O kaya yung tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa siya sa sufferings ng iba. Lalo kung kagagawan niya. Parang talagang fulfilled siya, or may term dyan eh. Parang ang sarap sa pakiramdam doon ng mga ganyan, ng mga evil, no? Masarap doon sa pakiramdam ng mga evil na nakikita na nagdurusa. Kung matunugan nila nagdurusa o nahirapan o nagkakasakit yung iba. Lalo kung kagagawa nila. Yun ang mga evil, guys. Pero kung hindi evil, na mabuting tao, pag nakita nila o nalaman nila na nagdurusa o nahirapan o nagugutom, kahit hayop yan o tao man, ay maaawa makaramdam ng awa. Kaya hindi lahat ng tao ay evil. May mga tao evil talaga. Nasa Bible yan. Yung sinaunang panahon pa, yung mga evil talaga, maraming sinaunang panahon pa eh. Lalo na ngayon. Ay, nako. So, ayan. Yan, sample niya. Hindi yan paninira, binabasa ko lang dyan, at kumbaga para maliwanagan, no? Para ma-expose din, para maging aware din ang hindi pa aware na may mga gano'n na evil na dapat iwasan ng mga evil, at kung ano yung signs ng mga evil, di ba? And ano yung darating sa'yo? Ano to, umpisahan mo na to, na driven ka, courageous and positive na gawin, pursue, puntahan o gawing move. This is a union, guys. Ang may-unite kayo ng person mo, ang magkaroon ng union sa inyo, ang magsama na kayo ng person na divinely guided kayo to be together. Hindi natin mapilit ang mga tao na evil na magbago, at pagka ano pa naman yan, pagka punain sila o pag warningan ay, o kaya ay pag i-correct sila, magagalit din sila. At hindi lahat ng taong evil ay masalita. Kadalasan ng mga yung ngawa ng ngawa, baka may palipad hangin yan, agaya sa akin, no? Ngayon hindi na ako nagngangawa, kahit ganina, Biyernes, hindi na, kasi namatay na yun ang sa akin eh. Namatay na, sinabi yun sa akin ng God, mga ilang araw lang napapatay na yun. Kaya naawa din ako, pero hindi ko nga in-expect na totoo, sabi niya eh. Pero pag may sinasabi yung God, may papatayin siya na ng atake sa akin, totoo talaga. Mga ilang araw lang, sabi niya, papatayin niya talaga. Basta ganun kasi nakipag-communicate sa kasagot. Kaya yan yung God na inano. Kasi nagpapakita yan sila sa panaginip ko, sa vision ko. Yung ibang vision ko o panaginip yung vision eh. Yan. Ay, ano yan, nakwento ko yan dyan sa iba kong videos, pero yung iba inalis ko na din. Nakwento ko lang yun dahil sa palipad hangin din. Isa ako sa naging biktima ng palipad hangin. May ilang taon din, guys. Simula nung lumipat siguro kami dito, kasi ramdam ko para may nakontrol sa akin eh. Para may nagpapa-hold back, ganun. Basta, alam ko na hindi lang naman dito sa lugar na ito madaming ganyan. Kadalasan lang gumagawa ng ganyan, mga nagtitrip. At yung effect niya, magawa ka ng magawa. Hindi ko na kailangang pahabain. Basta ganun. Matagal din. Tapos naging irritable. Basta may mga witchcraft yung tao, irritable. Kaya ako naunawaan ko na yung mga taong irritable, guys. Sa isip ko kasi na-experience ko na may witchcraft to. Kapag
Inaano ko, sabi ko, tingnan ko yung kamay mo, kuya. Kasi irritable ka, baka may kulang ka. Meron nga talaga. Naunawaan ko na kung bakit irritable yung iba. Kasi na-experience ko yun. May mga ano pala, may mga gawa ng witchcraft o may mga orasyon. Ganun. Pero meron pa rin dito sa amin na hindi lang malalakas talaga kahit magtulungan sila, hindi na nila ako napapangawa yung ganun. Pero ramdam ko may mga atake pa sa akin dito ng mga deceit o mga palipad hangin, hindi lang ganun katulad nung namatay kasi malakas yun, biyasa na siguro yun. Pero tingnan nyo ending na mga gumagawa ng ganyan, papatayin hindi ng God. Di ba inuutos nga ng ganyan, patayin ang mga ganyan. Hindi lang siya ang pupatay, kundi inuutos niya din. Nasa Exodus 22:18, pinapapatay din talaga ng God. Kaya sa mga gumagawa ng ganyan, mag-isip-isip kayo, hindi kasi yan sa Diyos. Hindi yan kasi sa Diyos at ang kapangyarihan niya, hindi sa Diyos yan galing. At ang hatol niyan, nasa Bible din, na impyerno ka. Kaya nga, mas mainam talagang magbago. Yun lang masabi ko. Ay, nako guys. So, yan. There's a union. Huwag pairalin yung greed, huwag pairalin yung inggit. Kasi, yan ang dyan nag-umpisa talaga. No? Yung evil. Any evil. Nara sa inggit at greed na yan. Ano ang darating sa'yo? Nine of Swords. Ano to Nine of Swords na darating sa'yo? Hindi to makapag-antay. Maybe this is a person na nag-overthink siya. May mga na-atake sa isipan nito. Kaya nag-overthink. Para naka-experience sa anxiety. May mga attacks, may mga na-atake ng mga arrows. Siguro mga negative arrows. So, any attacks, spiritual attacks sa isipan niya. Kasi gusto nila mas stagnant ito. Para mas stagnant siya, inaatake ng mga kaaway ito. Para mas stagnant siya, pero yan ang darating sa'yo. Gusto kasi nila mas stagnant to, itong darating sa'yo. Inaatake nila para hindi makapag-take ng action. Ay. Ganun. Kayo, kung papiliin kayo, maagaw nyo sa iba. Kahit ako, kahit na ayaw ko maagaw na sa iba eh. Ako, masaya kayo, fulfilled kayo, nakukuha nyo mga gusto nyo dito sa mundo, pero impyerno kayo sa kabilang buhay. O kaya ay di man ganun ka marami ang buhay ninyo dito sa mundo, meron kayong disiplina, hindi kayo na gumagawa ng madisit, magbago kayo, piliin niyo ang maging mabuti, alam niyo yung righteous, at maging makatwiran, nasa katwiran, na hindi deceitful, hindi scheming, hindi gumagawa ng witchcraft, magbago na ba, hindi mabuting tao, righteous, katwiran, na masave naman, puntas langit ang kaluluwa mo. O, diba? Hindi ka magagaya dun sa mga tao na pinaparusahan sa impyerno. Kasi buhay dito sa mundo, pansamantala lang. Dumadaan lang ang tao dito. Sa kabilang buhay, eternal na yan, guys. So,
Isipin nyo na kung mailagay sa impyerno yung kaluluwa ng isang tao, eternal na doon sa impyerno, di ba? Kaya nga yung tao binibigyan ng chance, di ba? Ay si Jesus Christ, di ba? Nagbibigay ng chance para magbago. So kasalanan na ng tao yun kung hindi sila nagbabago, kung still yung kasalanan pa rin at paggawa ng kasalanan ang kanilang pinipili, no? So yan. Katulad nito, ewan ko kung mga tao itong dito sa person na to. Kasi pag mga katulad yan, divinely guided, baka mga sabihin na natin kasali mga witches, wizards, warlocks dito. Basta sa kadiliman. Kasi sila ay sa kadiliman, kampo na kadiliman. At may mga mission silang kinikiri galing kay Satanas sa Devil's Kingdom kasi pero naman talaga mga witches, wizards, warlocks at ang kapangyarihan na galing din doon talaga. Maliban dyan yung mga hindi natin nakikita, yung mga tao dito hindi nakikita ng mata ng tao, yung mga fallen angel, ganyan, ma-atake yan sila. They will try to stop yung plano ng God kasi divinely guided ko yung mangyari sa inyo. Sino ang gustong umopose sa plano ng God? Yung kaaway ng God? Pag witchcraft ang gawain ninyo, kaaway kayo ng God. O sorcery, hindi kayo sa God. Doon kayo sa kadiliman, sa the Devil's Kingdom. So, ang ma-advise ko magbago kung ayaw ninyo na kaaway nyo ang God na nasa kadiliman kayo kung ayaw ng gano'n, diba? Piliin ang maging katwiran, righteous. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, a very few yung nakasumpong ng daan papunta sa langit, at yung mga nakasumpong ng daan papunta sa langit, mga righteous na tao yun. Hindi kaya madali makapunta sa langit. Alam ng mga ibang pare yan, hindi madali makapasok sa langit ang kaluluwa ng tao. Hindi madali. Madali makapasok sa impyerno ang kaluluwa ng tao. At madaming naglalakbay doon. Papunta doon, papunta sa impyerno. Madami. Akala ng mga tao porket marami ang makasalanan ay consider na lang ng God na i-save ang mga ganon. Hindi ganon yun, no? Kaya binigyan ng free will ang mga tao. Ako guys, hindi ko alam kung pagtuto ko ng 33 ay buhay pa ba ako. Kasi alam kong may nakatakda sa akin Hindi ko alam. Pero hindi naman ako natatakot. Tanggap ko naman kung sakali. Kasi bininyagan ako ni Jesus Christ sa vision ko. Ito yan. Sabi niya panahon na. Tapos meron pang isang bagay na si Yahweh naman, sabi niya panahon na, tapos lumabas yung buntot ko. May ibig sabihin yun. May pin-repair sila sa akin na mangyayari o ano. Basta, hindi lang yun basta madaming ako, okay lang sa akin. Tanggap ko naman. At ang buhay naman dito sa mundo ay pansamantala lang. Hindi naman kasi forever dito. Sa kabilang buhay na yung eternal. Yung mga masisave, magagalak, magsasaya, syempre masisave. Paano yung mga mapunta sa impyerno, diba? Kaya dapat habang maagap magbago.
And then, ano ang mga mangyayari kaya sa inyo ng taong divinely guided kayo to be together? Ay maging comfortable kayo na mag-reach out sa isa't isa, atin na may ibon. Message ang isa't isa, maging stable, confident na i-approach nyo siguro yung isa't isa, gano'n. O maging komportable na yung buhay ninyo, na magkasama, o maging confident na kayo na kontakin ng isa't isa o kausapin ng isa't isa. Ano pang mga possible na transition sa buhay mo kaya? Ano pa? What's with the Knight of Swords in reverse? This is yung mga sinesense, yung mga attacks. Clarify ko tong 8 of Swords, 8 of Wands, clarification ng 8 of Wands. Mga ano to, mga yung mga defensive defensive to, mga defensive na mga nang atake, may mga sinesense sila sa'yo, no? Ay alam mo yun, hindi na sila mag-impulsive na mag-take na action, ma-atake, gumawa ng action, move upang atake. Mga ano to sila guys, mga defensive. Parang may, kasi ginagawa to ni Satanas siguro at mga, syempre na mga fallen angels na maging defensive ang mga to. O pwedeng mga ano to, pwede din mga fallen angels to. O basta sa kadiliman, pwedeng sa mga fallen angel. Pwede din elemento, pwede din tao na defensive. Bakit sila naging defensive? O bakit sila naging naging guarded? Out of fear. Takot sila. Pwedeng na-intimidate. Yan, intimidate. Ano ang next? Ay, may taong makaklose ka. Magkalapit kayo, parang maglapit kayong dalawa sa isa't isa. Pwede makaharap mo na siya, yung tao na yan. May bibigay siya sa'yo, o may bibigay ka sa kanya. Maging close kayo nito, maging magaan at maging malapit ang loob ninyo sa isa't isa. O baka nga makaharap mo siya. And what's with this 8 of Pentacles in reverse? Ito yung mga parang there's equal give and take. Ano tong equal give and take? What's with the 6 of Pentacles here? This is death. Kamatayan. Death. So, ano to yun? Parang yung ginagawa nila ay baka mapatay o kamatayan o demonyo o kadil nila na merong equal give and take sa kanila eh. Parang meron silang hinihiling doon na binibigay sa kanila, pero may parusa, may kapalit o may parusa, parang gano'n. There's equal give and take, bibigay nung demonyo o spirit o ano man, fallen angel, yung kahilingan nila, pero may kapalit, pwedeng kaluluwa or nila, syempre, or doon to kadalasang kaluluwa eh, yun ang talaga eh.
Yan. Hindi na yung magtuloy-tuloy. Hindi na yung magtuloy-tuloy. Para bang hindi na sila mag-effort dyan. Hindi na sila mag-put ng hard work dyan. Eh, hindi na sila magtuloy-tuloy. Healing siguro sa ganun, sa mga evil forces. Sabihin na natin evil forces na. So, yan. And then, nantok na ako eh. Sun, magiging ano na to eh. Magiging masaya na yung buhay mo. Yan. Magiging masiyahin ka. Maging positive, optimistic. Pwede ni achiever, successful. Maging positive lang talaga yung outlook mo sa buhay. Magiging active ka, lively, masiyahin, happy, no? Filled with happiness, ganyan. Ano ang naisabihin sa'yo ng person yun na magkaroon ng divine union sa inyo? O yung magsama kayo o maging close kayo dito o kaya ay talaga magsama kayo, may night kayo, sabihin na natin ganun. Hindi na daw siya nakokontrol ng devil. Siyempre, pagka ganyan na divinely guided, kasama sa plano ng God yan. Kapag samahin kayo, gustong makontrol ng devil. Gusto nilang, hindi lang devil, lahat ng sa kadiliman nga. Gusto nila yan pigilan. Diba, gano'n naman talaga yung mga yan. Mamigil yan sila. Parang gusto pa i-challenge yung God eh. Ganyan yan sila. Ganyan yung mga yan. Gusto atang patunayan ng mga ganyan na powerful sila. Kaya gusto makontrol nila. Gusto lang pigilan yung mga plano ng God. Pero kahit anong pigil nila, hindi nga nila mapipigilan yan, yung mga plano ng God. Kasi God is the most powerful. Creation lang sila ng God. Yan. Kahit may power sila. Kagaya ng devil, di ba? May power yan. Pero, creation lang kasi ng God yan. Hindi siya ang creator eh. Kung may kapangyarihan siya, galing sa God yung kapangyarihan niya. Katiting lang yung kapangyarihan niya kumpara sa kapangyarihan ng God. Yan. So, ano pa ang pinaparating sa iyo ng taong divinely guided kayo to be together? Hindi na daw siya hawak sa leeg ni devil. Na? Yan. And Ace of Swords, sama. Tagumpay na daw to na makapag-take na action kasi may kamay din dito. Kung ano yung gagawin niya, pwede message ka o kung ano yung goal niya, no? Na maging victorious at maging triumphant siya. Ano ba yung gagawin niya? Ng taon to na divinely guided kaya. Ang gagawin niya kaya, no? Ang i-keep ka, ang mapasa kanya ka, ang ma-hold ka na, at hindi ka na bibitawan. So yan, ito na lamang for collective reading.